Okay, magandang umaga po sa ating lahat dito sa mga audience ko sa Donmar TV. At heto, pag-usapan natin itong si Congressman Leandro Liviste. Nagsalita na po, no? Pag-uusapan po natin at papanoorin po natin itong si Congressman Liviste, no? Na gusto niyang bawasan ang confidential funds at saka yung intelligence funds. Okay? So meaning to say kung pag-uusapan ay confidential at intelligence funds, kasama na dyan yung President's confidential funds. Okay? Sa panahon po ng crisis ngayon, no, na medyo kapos sa budget ang gobyerno, dapat naman talagang bawasan ang mga confidential funds. Pero sa akin naman, no, importante naman siguro yung confidential funds para sa seguridad ng presidente at sa vice president. Pero yung tanong dyan, para sa akin okay lang na hindi bawasan ang confidential funds. Kung meron tayong tiwala na sa isang politician kagaya ni Vice President, di ba? Pero kung itong administrasyong Marcos ang confidential funds, dapat na lang bawasan kasi wala tayong tiwala Ganun lang yun, di ba? Mamaya, ipapakita ko sa inyo ang isang debate nitong si Congressman Liviste, no? Sa mga I think sa DBM, no? Meron po silang debate. At heto, pag-usapan natin itong si Attorney Rowena Guanzon, itong magaling na banat ni Attorney Guanzon, patungkol po dito ni Congressman Romualdez. Itong kabalastugang ginagawa ni Romualdez, patungkol po dyan sa Tingog Party List, no? Sobra na talaga ang political dynasty na kanilang inaabuso dyan. Patungkol dyan sa party list na yan, okay? Mamaya, kasi binabanatan po ito ni Attorney Guanzon at saka binabanatan rin ni Attorney Rowena Guanzon itong impeachment na sufficient inform pero magpapasupina. Okay? Kasi po, binabatikos po ito ng taong bayan, hindi lang kay Attorney Guanzon, kasi kung si Bongbong Marcos ang merong impeachment complaint, hindi sufficient inform. Pero kung si BP Sara, sufficient inform. Ganyan sila kabayas. Ito. Panoorin po natin itong una nating like and share the video pala, like and share para kakalat ito sa taong bayan. Tapos subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin para updated kayo, okay? Libre lang ang mag-subscribe. Ito, pakinggan natin itong magaling na debate ni Congressman Liviste. Ito, play. Maybe confidential funds are also a possible MOOE that can be cut. Would you agree? I guess, Mr. Chair, that is one thing that we have to coordinate with Itong si Secretary Rolando Toledo, itong taga-DBM. Ito yung kadebate ni Congressman Liviste. department agencies concerned as to Pakinggan rin natin ang argumento ng DBM bakit ayaw nilang bawasan ang confidential funds. Okay? the use of that intelligence or confidential fund because there's really the purpose of which, lalo na po ngayon, I think we need, agencies need that kind of fund, especially in the Yung mga confidential funds sa mga ahensya ng gobyerno. Payag ba kayo? Kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, sang-ayon ba kayo na bawasan ang confidential funds? Okay? Tingnan natin kasi pakinggan rin natin ang rason o reason ni Congressman Liviste bakit na bring up niya itong usapin na ito. At bakit rin ayaw ng DBM, no, sa kanilang hanay, sa kanilang panig, bakit ayaw nilang bawasan ang confidential funds? Dapat natin itong dapat neutral tayo at pakinggan natin both sides kung saan ang mas practical dito sa panahon ng crisis. monitoring of this monitoring for this crisis, Mr. Chair. So in the 150 billion that you're cutting 20% from, wala pang confidential funds budget cut. Wala po doon. Do you Yes. personally agree or disagree that there should be a cut in confidential funds budget? I will defer to the agencies, Mr. Chair. Personally, do you agree or disagree? I disagree to cut that, Mr. Chair. So the DBM is
currently against Ayaw ng DBM na bawasan o ikat ang a confidential funds budget cut to increase the budget for social aid? Because we haven't studied yet, at the same time, we have to really clarify that with implementing agencies, Mr. Chair. Is the ASEAN summit part of the 150 billion? Well, the computation of 153 is in general as to the specific not the line item but an object of expenditure. So wala po dun sa line item budget. We're looking at the object of expenditure. So if you're talking about the ASEAN budget, I think we leave that to the implementing agencies. But right now, Mr. Chair, as I understand, some of the meetings being conducted for the ASEAN are being done through Zoom already. Yes, we're very pleased to read about that, and I'm interested to know how much you think we can cut. I think there was already around 5 billion pesos appropriated for the ASEAN summit in the 2025 budget, and then around 17 plus billion in the 2026 budget. So it's a total of 22.9 billion, if I'm not mistaken. Out of the 5 billion, has it already been fully used? Well, right now, Mr. Chair, since part of the there were already releases, so as to the utilization or savings, we don't have the idea. We don't have yet. We need to get the reports from the implementing agencies. But if it is a 2025 budget, would you assume that it's maybe already fully utilized before they use the 17 plus billion from the 2026 budget? Mr. Chair, as far as I think the 25, since that is for preparation for the event for the ASEAN, I guess that already, as assume, that was already utilized. And for if ever there's a balance, that can still be used for as a continuing appropriation. How much do you think we can save from the 17.5 billion in the 2026 budget for ASEAN? We don't have an initial estimate for that, Mr. Chair, but probably we can coordinate if there is really a need for us to really get that as a savings from the Yes, because savings it's from good the that we're going to reduce the expenses of ASEAN, but it would be good to know exactly by how much, considering that the full ASEAN summit that was held in the Philippines in 2017, if I'm not mistaken, was around 8 billion. And I've seen other reports from other countries that ASEAN summits are also at much less. So if we've already spent 5 billion in the 2025 appropriation for the ASEAN summit, maybe almost the entire 17.5 billion appropriated for the ASEAN summit in 2026 can be returned to Treasury. What do you think, Mr. Secretary? Mr. Chair, I think that was already released to the implementing agency. Hindi ka talaga lulusot dyan kay Congressman Leviste. So I guess we need to go back to the implementing agencies to look at or to know if there is really something that we can save from that expenditure, Mr. Chair. Kindly If I, Leanne, yes, please. if I may ask one last budget item. Go ahead. I think the Presidential Communications Office has a 2.46 billion peso budget. How much do you think we can save of that? Right now, Mr. Chair, as mentioned to you, we don't have a computation estimate as to the line item or by a department and agencies, but it's only based on our object of expenditure as I identified. So, and as mentioned also, we would like to also coordinate with other implementing agencies as to identification of possible savings from the relevant PAPs. Yun po yung gagawin namin, Mr. Chair. But kapag tinitipid natin yung ayuda na pinamimigay natin sa mga magsasaka, sa mga tricycle driver, 2,325 pesos na lang ang binibigay sa 4.1 million na magsasaka. Don't you think that we can exercise a bit greater austerity measures on the MOOE, on the personal services, and on things like the 22.9 billion pesos being spent for the ASEAN summit and the 2.46 billion pesos being spent for the Presidential Communications Office? We cannot just, kumbaga, totally sabihin na, yes, we can do that. But right now, what we're doing is looking at every Nook and cranny. object of expenditure that we can tap as part of napakuhanan natin ng savings. So, because the implementation of programs and project, of course,
ay depende po doon sa implementing agency. So right now, we will be coordinating with them as to what can they offer as a savings rather than sinasabi, oh, ito bawasan mo totally, ito, dapat ito suspend mo. No, it will all depend on the implementing agencies to identify what particular PAPs that we can really suspend or save as to para makakuha tayo ng pondo para sa ating mga pwedeng pang ayuda or pandagdag sa in terms of response to this crisis, Mr. Yes, Chair. well, it's Okay. good news Kindly- that kindly they're wrap up, cutting Congressman. the non-essential MOOEs, but I think if they can impose a 20% budget cut on non-essential MOOEs, they could also impose budget cuts on more budget items and larger budget cuts. Because given the very serious economic crisis that we are in, I think we could exercise greater austerity measures. And actually, my colleague here is saying there's many more items we can still cut. So if you don't mind, Mr. Chair, I will now yield to others who would like to ask questions, but I hope we can have more time to ask some more questions on cuts on capital outlays, particularly in the DPWH. Thank you. Actually, no, mag-comment ako dito. Actually, maganda yung layunin ni Congressman Leviste na dapat ang gobyerno, no, mag-budget cut na sila. Kasi dito po sa Kongreso, sila po yung mag-investigate kung itong mga ahensya ng gobyerno dapat bang i-cut ang mga budget. Kasi nga may nararanasan po tayo ngayong crisis, di ba? So normal lang na meron talagang kakaltasan yung mga budget. Syempre yung Department of Budget and Management, sila yung magbibigay, sila naman yung ang trabaho po ng DBM is sila yung makikinig sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, tinanong ngayon si DBM Secretary Toledo na sa personal mo, dapat bang bawasan? Kasi po, talagang practical na bawasan ito kasi nga may crisis tayo. Okay? Kasi wala na po utang na naman tayo ng utang dito. Tumataas na nga yung gasolina, mag-negative na yung Pilipinas. So, maganda yung layunin, no? Pero sa akin, when talking about confidential funds, importante rin ito. Because this is for the safety sa different ahensya ng gobyerno. Pero it will have a negative effect. Kasi po, hindi ako maniniwala na walang corruption din dyan Okay? Kasi sa administrasyong Marcos ngayon, parang wala nang tiwala ang taong bayan Halos lahat ng ahensya ng gobyerno parang nadadamay. Especially doon sa ahensya ng DPWH, may corruption. Sa CHED, may corruption. Sa DSWD, meron ring corruption. Sa Department of Agriculture, meron ring corruption. Yan ang mga basing on the performances, meron pong mga questionabling paggasta ng pera ng taong bayan na hindi masyadong clear enough na napaliwanag ng taong bayan. Ito mga ahensya na ito na nabanggit ko. Ngayon, talking about the confidential funds, seguridad po ito ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Especially for the president. Sa akin, practical na bawasan itong confidential funds ngayon. Kasi po, uunahin natin ang mga practical na gastusin, especially na sabi ng ibang mga senador, no? Na-suggest na ito ni Irice, no? Congressman Irice, nabanggit na ito na dapat i-cap na yung gasolina natin ng 70 pesos. Magagawa yan basta i-subsidize ng gobyerno. Gagasta raw ang gobyerno around mga 300 to 400 billion.
Sa ano na yan ha, in 6 months. Ikakap yan para ma-preserve natin at hindi maaapektuhan ang ekonomiya natin. Kasi po, ang ginagawa ng gobyerno, ang nakakadismaya, doon sila sa ayuda Kasi alam ko naman na bakit dinadaan nila sa ayuda. For example, mag-aayuda na naman sila sa taong bayan, sa mga drivers. Bibigyan nilang 5,000 to 7,000 per driver, pang gasolina raw. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman perpekto siguro na mabibigyan lahat. Kasi ang daming palusot. Dadaan na naman ito ng korupsyon na naman. Unless, if dito natin ito itatama directly to the capping of the gasoline na 70 pesos yung cap, no? Hindi na yung 7 dapat dahil binabayaran ng gobyerno na hindi na tataas ang gasolina, no? Tatapakan niya ng gobyerno, mag 70 pesos na lahat, lahat ng taong bayan makakaramdam. Okay? So anong ibig sabihin? So kung i-70 natin yung gasolina, syempre yung mga manufacturer, yung mga factory na gumagamit ng gasolina, yung mga gumagamit ng mga vehicles, na mga negosyo, mapipilitan sila na i-maintain ang kanilang presyo ng mga bilihin. So, hindi maapektuhan ng ekonomiya natin at lahat ng taong bayan hindi maghihirap. So, anong tawag doon? Na nahahawakan natin lahat ng tao na mararamdaman nila yung hindi nila masyadong kahit nga 70 kasi na yan naging 49, 48 na yung gasolina noon, di ba? Ngayon, kung i-cap natin ng 70, at least hindi masyadong mararamdaman yung pagmahal. Okay? So, ako, maganda itong layunin ni Leviste na bawasan ang bawat budget ng ahensya, especially the confidential funds, para itapak natin sa ating energy supply ng yung gasolina. Yan ang sa akin. Okay? So, ewan ko lang kasi ang hirap ng ang hirap na talagang magtiwala dito sa administrasyon ngayon, ng administrasyong Marcos. Heto, pakinggan na natin ang banat ni Attorney Guanzon dito sa administrasyong Marcos. Without further ado, Attorney Guanzon and Cathy Binag. Yung overstaying ng party list nila. Political hindi. dynasty. Ibang level din, no? Four terms Ito, lagot ka ngayon, Martin Romualdez, sa banat ni Attorney Rowena Guanzon. na ito ni Yeda Romualdez, mga kababayan. First time lang ito nangyari sa na ang asawa ni Martin na si Yeda Romualdez ay nakaupo ngayon as third nominee dahil pinaresign Yan, yung ginawa ng pamilya nitong Romualdez, pang-aabuso ito nila ang third, fourth, fifth nominee at inapprove naman ni Chairman George Garcia. Correct. Kasabwat rin naman yung COMELEC na yan Pang-apat niya ng term ito. Kasi ng unang term niya as congresswoman. Second and third term niya as tingong party list. Di ba tumakbo siya congresswoman dahil si Martin tumakbong Senado at talo Correct. na ulat. Correct. So, pang-apat niya na ito. Alam na alam nila dahil may mga Dapat 3 lang yan Ngayon pang-4 na kasi nilulusutan nila yung batas abogado sila. Na bawal yan sa konstitusyon pero hinayaan pa rin ng commissioners Correct. at ni Chairman Comelec Kasi takot yan ng COMELEC Hawak rin yung lieg na yan sa administrasyon Garcia at siya mismo si Yeda. Pinirma niya doon sa certificate of nomination niya na I don't have any of the disqualifications. Walang hiya. Wow, grabe. Di ba yan? Hunger for Falsification power yan talaga. ng public document. Hungry Greed for talaga, power. no? Ay, Grabe. oo. Takaw talaga. Takaw sa salapi. Kasi, dyan, hindi pa sapat sa kanila na yung si Martin, bilyong-bilyong Ang description talaga, buwaya. Ano yung karakteristik ng buwaya? Kahit busog na, kumakain pa rin. Buwaya talaga, di ba?
Oh, dito naman sa usapin ng ni Romualdez, kahit lumagpas na yung termino nila. Oh, pang-apat, talagang tinitik advantage nila. Buwaya talaga. Funds. Hindi pa sapat. Tingog. Kailangan 3 talaga ang makaupo. Kaya pinasok pa yung asawa para talagang wala nang kaduda-duda loyalty sa kanya. Yeah. At ilang bilyon ang Correct. nakuha niyang funds. Ang sabi ni Congressman Erice, Yeah. ilang bilyon yung funds na yan na nakuha ng Tingog Party List. Grabe, no? Sabi ko nga, di ba, yung na raid nyo na yung mga bahay ng mga kasabwat dyan. Sure ako, baka may cash dyan. Tapos i-donate nyo sa lahat. Nako ha, biro lang yun. Biro lang. That's just a joke. It's just my idea. Yung ayuda, Kati. Kaya hindi sapat yung ayuda dahil deficit. Dahil na deficit, dahil trilyon-trilyon naman ang ninakaw nila. Correct. Oh. Tapos wala namang nakukulong na malaking isda, Tama. di ba? So, Correct. kung hindi tayo ninakawan, nag-crisis tayo ng ganito, walang Hindi, tsaka- problema ito kasi at saka- kaya ng ating government funds yan na mag-ayuda At saka ng tama sa oo. mga tao. Naiirita ako, Kombing, kasi gigil na gigil sila sa 120 million, pero ayaw nilang pag-usapan sa Kamara ang trilyon na nawawalang Correct. confidential fund. 129 million. 129, 1.3 trillion na flood control Yung projects. kay VP Sara, 129 Oo, million. di ba? At saka confidential fund lang. Yes. Grabe kayo. Oo. Yung plunder, dapat may transaction yon. Oo. Ano naman ang transaction dyan sa confidential fund? You Correct. have to prove na binulsa niya yung 129. Ano? Binulsa niya yung 1-2, Grabe. 12-5, yung gano'n. Ano ba yan? Hindi kasi Mama Bing, ang nanggigigil naman doon sa confidential fund niya is yung mga makakaliwa. Nakalimutan niya kasi gusto nila malaman kung sino siguro ang gusto At nila. mga tao ni Yes. BBM Oo. at ni Martin, siyempre, Yes. di ba? Kasi Oo. takot na takot sila manalo ito si VP Sara Duterte dahil may mananagot. Oo. Yan. Kaya ayaw niyo siyang maging presidente. Kasi kayo naman na may kasalanan, ninakawan niyo naman ang kaba ng bayan. Tapos ngayon, lahat na lang gagawin niyo para hindi siya makatakbo. Correct. Ang gaya dyan si Martin Romualdez, kaya nalo dyan sa district niya, wala namang kalaban, Kati. Oh, at saka, Pinapa-disqualify. yung overstaying ng party list nila. Ah, Political hindi. dynasty. Oo. Ibang level din. Four terms na ito ni Yeda Romualdez, mga kababayan. First time lang ito nangyari sa na ang asawa ni Martin na si Yeda Romualdez ay nakaupo ngayon as third nominee dahil pinaresign nila ang third, fourth, fifth nominee at inapprove naman ni Chairman George Garcia pang-apat niya ng term ito. Kasi ng unang term niya as congresswoman. Second and third term niya as Tingog Party List. Di ba tumakbo siya congresswoman Yeah, dahil si Martin tumakbong Senado at talo Correct. na ulat. Correct. So, pang-apat niya na ito, alam na alam nila dahil may Na mga bawal. abogado sila na bawal yan sa konstitusyon. Pero hinayaan pa rin ng commissioners Correct. at ni Chairman Comelec Garcia at siya mismo si Yeda. Pinirmahan niya doon sa certificate of nomination niya na I don't have any of the disqualifications. Wow, grabe. Di ba ano yan? Hunger for Falsification power yan talaga. ng public document. Greed talaga, no? Ay, Grabe. oo. Yung takaw talaga. Takaw sa salapi. Kasi, dyan, hindi pa sapat sa kanila na yung si Martin, bilyong-bilyong funds, hindi pa sapat. Tingog. Kailangan 3 talaga ang makaupo. Kaya pinasok pa yung asawa para talagang wala nang kaduda-duda loyalty sa kanya. Yeah. At ilang bilyon ang Correct. nakuha niyang funds. Ang sabi ni Congressman Erice, Yeah. ilang bilyon yung funds na yan na nakuha ng Tingog Party List at mga kababayan. Correct. Yan nga aking recommendation. Kaya tinext ko po si Senate President Soto. Ay, hindi ko lang alam kung binabasa niya, pero tinext niya. Na ang suggestion ko, isa lang ang party list rep. Kahit may ano ka lang, may di ba, ganun pa rin naman 2%. Pag kakakuha ka ng, kung hindi ka nakuha ng 2%, another round, di ba? Pero isa lang. Kaya po grabe ang vote buying dyan at nakawan ng kaban ng bayan na pinamimigay nila sa voters
ay dahil hinahabol nila yung 3 seats para Grabe. marami silang perang Pera, madidekwat. exactly. You see? Yan ang kaya masama grabe. talaga yung ginawa ni Martin Romualdez at ang asawa niya. He put her at risk. Diba? Yeah, Imagine oo. violating the Constitution and the law. Yeah. Kaya- May mananagot talaga dapat. Ay, May hindi po- managot. Dapat may managot. Kaya ayaw nila si Sara Duterte manalo eh. Kaya ito yung impeachment. Pero again, when you look at all these things happening in the House, at Bibo si Congresswoman Luistro, yeah. wala pong naniniwala na totoong fairness ninyo dyan o due process ninyo. Wala na pong naniniwala dyan. Oo. Kaya, mabuti pa, iakyat nyo na po yung kaso, ang tinatawag na articles of impeachment, doon sa Senado at doon na po kayo. Magpagalingan na po kayo ng ebidensya doon. Kasi sayang ang pera ng bayan, di ba? Yung imbis na gagamitin nila dyan sa hearing na gagawin nyo, gamitin nyo na lang sa mga taong naghihirap. Example dyan, huwag na kayong kumobra ng sweldo at yung inyong sweldo ay pamigay nyo ng ayuda dyan sa mahihirap sa distrito nyo. Di ba? Correct. Huwag na kayong kumobra ng sweldo. O kaya, huwag na lang kumobra at all. Hindi, Yeah. wala nang problema yung deficit. Di ba? Tama. So at may maraming pera ang National Treasury na kung kailangan mag-ayuda, may pera. Di ba? Correct. Yan. Tsaka yung absent. Si Ay, oo Martin nga. Romualdez, si Yeda, tsaka yung anak. Absent pero ng attendance, present. Ano ba yan? Meron ako eh. Ayun Lusot ako, eh. nakita ko. Yeah. Nakalagay present, 3 sila. Absent naman kayo. Ba't kayo kumukobra ng sweldo? Oo. di ba? Grabe. Eto pa, binabanatan rin ni Attorney Guanzon itong patungkol sa impeachment ni BP Sara. Ito, panoorin natin. Sabi niyo sufficient in form and substance. Hindi pala sufficient. Kasi kailangan pa isapina mo yung salin niya at mga vouchers na yan. Ano ba talaga, kuya? Abogado Diba? ba yung mga nandyan? Ano ba? Sufficiency in form and substance. Tapos magpasasapina pa kayo. Ah. Iakyan nyo na yan sa Senado para magtayal na kayo doon. Dahil bawal sa House of Representatives. Ayon Yeah. sa konstitusyon. Yan ang problema sa kanila. Pwede naman nilang mag-decide na sila na i-proceed na yung proceeding. Bakit ayaw pa? Dabi pa nilang drama. Bawal yan na magmi-mini trial kayo dyan. Correct. Dahil ang trial Kasi wala kayong karapatan para sabihin guilty or not guilty si VP Sara. ng impeachment ay solo lamang na kapangyarihan ng Senado. Yan. Tingnan natin. Kailan kaya matapos itong... Ito naman kasi si Trump masyado namang... Mr. Oo Trump, nagagalit na po yung mga citizens ninyo. Ang laki daw ng gastos ninyo sa digmaan na ito. Hindi naman daw nila digmaan yon. Digmaan daw yun ng Israel. Oh, warriors are. Oh, Mr. Trump? Yeah, you agree with me? Yeah? Nod your head. Oh, nag-nod siya. oh. Well, at saka yung Pilipinang namatay pala, Mama Bing, siya, ang asawa niya Israel. Israeli. Israel. Taga doon talaga siya. Hindi siya OFW. Baga resident na siya doon. Condolence po sa family. Sana nga po matigil na ito. Pero parang walang kasi ini-expect pala ni Trump na susuko agad ang Iran. Sinara pa tuloy ang Strait of Hormuz. Nilagyan ng mga mines. Tapos ang ulekta na ngayon ng passage fee. At ang bayad, hindi dolyar, yuan. Oo, ng ayaw China. nila ng Oo. US. Oo. Ang sabi naman ni Auntie Claire, spokesperson Claire, ay magandang balita, ang mga vessels na papuntang oil sa Pilipinas ay makakadaan sa Strait of Hormuz. Bakit po? Meron ba tayo? Meron nga ba Meron tayong ba tayong Meron ba May vessel ba talaga? tayo for that? Oo, tsaka siyempre makakadaan pero babayad po. Yes. Additional $1 per barrel. Ano naman yan? yuan per barrel. Sakit na naman. Sakit na naman sa bulsa at ano nga ang Tummy? Chan? Ang sakit at basta yung wala Kabag? na makain ba?
Mga Oo, tao, konti na lang. Nalipasan ng gutom. Pera mo, 500. Siyempre, kung apat kayo, ano na lang ang pagkain dyan ng mga Yeah. bata. Kaya ako po, kain ako ng kain ng munggo. Dahil nabasa ko na pag yung munggo pala, ay pwede mong itago yan ng ilang taon. Baka naman magka-arthritis ka dyan. Ayun lang, kaya arthritis. Pero payo lang po sa mga nagtitipid. Yeah. Yung munggo ay may protina. Yes, At yes. sa ngayon ay mas mura pa siya. Kaya yung mga bata po, pakainin ng protina, pero wala eh. Baka Magkano na pagkatapos- naman ang kita eh. Baka Nakainis. pagkatapos natin sabihin mura yung munggo, biglang taasan nila. Oo nga. Ano ba, BBM? Bayaran mo na yung 203 billion mo sa estate tax ni FM. Para hindi na... Ipangayuda mo kaya yan. Payag ako dyan. Di na kita i-criticize, promise. Hindi, at saka, Kombing, sana, sa ganitong nangyayari sa buong mundo, ang hinihingi lang natin sa gobyerno is maging transparent or maging totoo sa atin, sa totoong kalagayan ng ating bansa. Para naman makapaghanda ang ating mga kababayan. Walang handa. Oo, wala. Wala talagang time to prepare. Bigla na lang, boom, akyat ang presyo. At saka ang bagal po. Ang bagal ng desisyon. Then, nawawala pa siya ngayon na sa kaligitnaan ng everything. Kung ako yan hindi ko man sinasabing napakagaling natin, no? Kung ako yung presidente, I will show myself every single day to comfort my Yun ay na-expect ng mga tao, Kati. Isa pa yan eh. Parang takot silang isa publiko yung health ng Pangulo. Kasi takot silang palitan ni BP Sara eh. 24/7 dapat nandyan si BBM. Ba't ang presidente ka tapos gusto mong matulog na mahimbing? Correct. Hindi pwede yun, di ba? Gusto mong maging presidente, magtrabaho ka. Ay, ikaw, naghanap ka ng problema eh. Ayan, ibinigyan ka. Sobrang problema para mapakita ang galing mo. Ano Correct. nangyari sa atin? Mr. President, maawa na po kayo sa mahirap. Talaga pong kapit na lang sa patalib ito. Sinabi ko ba sa'yo, Kati, yung parlor ko nagsasara ng 4 o'clock. Dahil takot ma-hold up. Ay, oo, nakwento mo. Grabe, ganun nga. Tapos, nabalitaan mo ba, Mama Bing, yung bata na 5-year-old na nilaslas yung leeg? Pinuntahan ata yun ni Grabe na. Di ba? Nalaslas yung leeg, sinaksak. Oo, Nahuli na ba? nahuli na. Ay, So, grabe. nilaslas yung leeg, sinaksak, nilabas daw yung bituka. Grabe. Tas, hindi raw niya kilala yung tao. Ano ba Diba? ito? Addict ba ito? Ano yung mga addict na naman? Happy days are here Grabe. again kayo, ha? Grabe kayo. Grabe kayo. Eto na nga, pinatawag ng House panel ang mga dokumento sa Mary Grace Piatos at buwis ni Sara Duterte. Naglabas ng supina ang House Committee on Justice upang kunin ang mga dokumento kaugnay sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang ang mga papeles na may pangalang Mary Grace Piatos at iba pang questionableng tumanggap umano ng bayad. Sa utos na inilabas noong March 31, inatasan ng komite ang isang state auditor mula sa Commission on Audit na dumalo sa pagdinig sa April 14 at dalin ang mga orihinal na dokumento tungkol sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds. Kabilang sa hinihing dokumento ang mga ebidensya ng pagbabayad sa mga pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sequia, Kokoy Villamin at Irene Tan. Kinestyon ng ilang mambabatas ang pangalang Mary Grace Piatos dahil tila hango ito sa mga brand ng pagkain. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang ganitong tao sa kanilang record at walang birth marriage to death certificate. Siyempre. Kasama rin sa pinapasubpina ng komite ang mga dokumentong may hindi mabasang pangalan. Kulang ang detalye, walang pirma, walang petsa, o yaong tila, imposible umanong naiproseso ang pagbabayad. Hiniling din ng ang mga record na may petsa sa panahong wala umanong confidential funds na maaring ilabas ang Office of the Vice President. Saklaw ng subpina ang mga transaksyon ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education mula sa 2022 hanggang 2023. Kabilang dito ang mga cheque, disbursement, vouchers, liquidation reports, certifications, accomplishment reports at patunay na pagsusumite ng mga dokumento sa Malacanang, Senado at Kamara. Hinihingi rin ng mga transaksyon ng cheque at voucher mula sa December 2022
hanggang July 2023. Pati ang liquidation reports, Mama Bing, at mga sinumpaang sertifikasyon ng mga opisyal na may pananadugutan. Ano pong comment mo dyan, Mama Bing? Bakit? Wala ba sa complaint yan? Di ba they have the burden of proof? Exactly. Wala pala sa complaint nyo yan. Bakit? Itutuloy. Isasampinan nyo pa yan na sabi nyo sufficient in form and substance. Hindi pala sufficient. Kasi kailangan pa isampina mo yung ano niya, salin niya at Correct. mga vouchers na yan. Ano ba talaga, kuya? Abogado Diba? ba yung mga nandyan? Ano ba, sufficiency in form and substance, tapos magsasampina pa kayo, iakyat nyo na yan sa Senado para mag-trial na kayo doon dahil bawal sa House of Representatives. Ayon Yeah. sa konstitusyon. Bawal yan. Yan kasi yung problema nila. Aligasyon sila, accusation sila lagi kay BP Sara, hindi naman nila mabigyan ng factual evidence. Na magmi-mini trial kayo dyan dahil ang trial ng impeachment ay solo lamang na kapangyarihan ng Senado. Ngayon, itong mga Mary Grace Piatos na pangalan sa confidential fund, sinabi ko na yan, Kati, doon sa YouTube ko noon, video sa Facebook, na sa liquidation kasi, pwede naman siya for security reasons na maglagay ng mga pseudonym. Kumbaga ay alias na mga pangalan. Pero meron siyang totoong tao na nag-receive ng nag-receive ng mga funds na yan. Ngayon, itanong natin sa COA, bakit kayo nag-unmodified opinion sa confidential fund ng Vice President? Kung may mga pseudonym dyan. Di ba? Dahil allowed naman yan. Kasi nga, that's confidential fund. Allowed yan as long as meron namang patunay na citizens na correspond doon sa pseudonym na Mary Grace Piatos. Kasi ang hirap ng ganito, political talaga itong impeachment na to. Kasi hindi na nila matatalo si BP Sara. Kaya kailangan i-disqualify na lang nila. At balita ko, pag bumaba daw sa survey si BP Sara, ay baka tatakbo uli si Martin Romualdez sa kanyang original plan to run for president in 2028. Lord. Nako. That will be a disaster. Diba? Meron ako, may naririnig ako na term, hindi naman ako abogado, no, Attorney Granson. Gusto ko itanong, may ituturi bang usurpation of authority, usurpation of authority or power ng Senado? Oo. Ang ginagawa ng nakalagay Kamara? sa konstitusyon ng trial of the impeachment cases lies solely on the Senate. Di ba? Kay Chief Justice Davide noon, impeachment sa kalaman sa kanya. Sa kay Chief Justice Corona, di ba? Ang trial doon sa Senate. Kay ERAP, di ba? Doon sa Senate. Yeah. Doon sila ngayon magpakitaan ng ebidensya at Correct. cross-examine doon. Ito, sabi nga ni Halatang-halata, no? Congressman Rufus what is the basis of this in the Salin? Sabi niya kay Attorney Congressman Ridon. Sabi niya there's no basis. How can you subpoena? Yeah, abogado. Pambira naman, para namang di tayo nag-practice niya nasa court of law, Paano mo isampina yun wala kang basis? Lalo na dyan, impeachment dyan. Dapat mahigpit talaga ang rules dyan kasi hindi naman natin pinag-usapan ordinaryong bagay, di ba? Hindi Yeah. mo pinapa-disqualify mo ang kalawang pangulo. Tapos ganyan-ganyan lang ang rules nyo dyan kung ano lang gusto nyo gawin. Nabababoy. Isampina daw nila yung SALN. Nag-object nga si Rufus, Congressman Rodriguez. Na-question rin pa yung gusto nilang isumpina na mag-witness. Si Madriaga rin. Ngayon naman, sabi ni Ombudsman, ready naman daw siya na i-release yun. Di i-release nyo. Hindi kayo. Ano ba talaga, kuya? Correct. Sa mga bading, paano ba i-test? Di ko na kaya i-test. Iakyat nyo na yan sa Correct. Senado at mag-trial na kayo doon. Ang dami pang drama nila eh. Iakyat na sa Senado. Mag-hearing na. Yun ang gusto nyo, di ba? Takot kayo. Kasi pagdating doon sa Senado, kaya tang magkaalaman ang katotohanan. Hindi gaya dyan sa House of Representatives na fishing expedition. Sa
you're wasting our taxpayers' money. Exactly. Di ba sinasayang nyo sa kalagitnaan crisis ng na, oo. giyera. Diyos ko, gagastusin nyo pa ang pera ng bayan. Mahiya Correct. naman kayo. Wala nang laman ng sikmura ng mga mahirap. Kaya- Sa totoo lang, galit ang mga tao sa inyo, kayong may mga maleta dyan. Ayan very clear ang banat nitong si Attorney Guanzon at si Cathy Binag, no? Na ang taong bayan ay hindi nyo na malilin lang ang taong bayan. Lahat ng mga ginagawa nyo diyan sa House of Representatives, specifically diyan sa Committee on Justice, hindi na po naniniwala sila na for the Filipino people yung ginagawa ninyong impeachment proceedings kay VP Sara. Pamumulitika, very obvious. So kayo mga taong bayan, no, especially dito sa audience ko sa Donmar TV, no, mag-comment, mag-react po kayo. Anong masasabi nyo dito sa mga issues na ito? Okay? Babasahin natin yung mga comments ninyo. Alam kong meron kayong mga sariling opinion ninyo, no? Basahin natin yan sa comment section. Tulungan nyo po ang channel na ito na i-like at saka i-share itong video na ito. Malaking tulong yan para aabot ito sa malawak na audience na makaalam sila kung ano na ang nangyayari sa mundo ng politika. Okay? And also guys, sa mga first time dito nanood sa aking channel sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.